This portion is brought to you by UNACO in partnership with ITCPH. Welcome po sa Usapang Baboy, Piggery 101. Hatid po sa inyo ng Pigrolac at ng Univet po yan para sa mga hog racers ng bayan at para na rin sa mga gustong pasukin ang negosyong babuyan. May yaman sa babuyan, basta tama ang pagpapatakbo niyan. Kaya po laging tunghayan ang Usapang Baboy, Piggery 101. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Doc AJ para sa Usapang Baboy, Piggery 101. Ang topic po natin for today is yung vitamin supplementation para sa ating breeder animals, para sa ating gilts and sows. So alam naman po natin yung ating mga alagang baboy, particularly kung tayo po ay nagbebenta ng mga gilts, may require yung mga essential nutrients na kailangan po nila for growth, maintenance, reproduction, lactation, and other bodily function. So meron po tayong mga sinusunod na mga nutrient standards na naglalaman ng mga estimates ng mga nutrients na kailangan nating ibigay dun sa ating pong mga animals. Kaso may mga factors kagaya ng genetic variability, environment, disease levels, availability of nutrients in feeds, and other stressors na maaaring mag-increase ng nutrient demand ng ating animals. Alam naman po natin na yung reproduction is considered as a luxury function of the body. Kaya tayo, kapag pumipili tayo ng mga breeders, ang pinipili natin ay yung mga animals na naka-reach ng ating targeted na ideal body weight and body condition. Aside from supplementing yung ating mga essential water-soluble vitamins kagaya ng B-complex vitamins, kailangan din nating magbigay sa ating mga breeders ng mga essential na fat-soluble vitamins kagaya ng vitamin A, vitamin D, at vitamin E. Itong vitamin A-D-E combination na ito is commercially available in injectable preparations. Kailangan ng ating mga animals yung vitamin A not only for maintenance ng good vision pero para na rin sa preservation ng integrity ng mucous linings na makikita sa ating reproductive tract, sa respiratory, urinary, and digestive tract. Kailangan naman ng ating animals din yung vitamin B para sa proper bone growth and ossification. Alam naman natin na kailangan ng certain levels ng vitamin B para ma-absorb yung calcium and phosphorus na included naman sa diet ng ating animals. Kasi yung ating mga breeders, kailangan nila ng strong bones, lalo na pag sila ay nagbuntis at nagkaroon pa ng added na body weight. And lastly, kailangan din po natin mag-supplement ng vitamin E sa ating mga breeders dahil isa itong antioxidant na tumutulong para sa prevention ng harmful effects ng oxidative degradation of polyunsaturated fatty acids na naturally nasa diet ng ating animals. May mga studies din na nagpo-prove ng better litter size with vitamin E supplementation. In summary, kailangan nating magbigay ng vitamin A sa ating animals dahil kailangan nila ito for good vision, for reproduction, and proper mucous secretions. Kailangan din nila ng vitamin D for proper bone growth and ossification. And lastly, kailangan nila ng vitamin E as an antioxidant for better reproduction and for better immune response. Marami pong salamat at sana ay nadagdagan na naman ang ating kaalaman sa pag-aalaga ng baboy. Mamaya po sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman po natin ang proper heat detection sa ating pong mga alagang gilts at mga sow. Patalastas po muna tayo. Magbabalik po ang Usapang Baboy, Piggery 101. Ilang paalala po lamang. This portion was brought to you by UNACO in partnership with ITCPH. This portion is brought to you by UNACO in partnership with ITCPH. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Nandito po tayo ulit sa Usapang Baboy, Piggery 101. Kanina napag-usapan po natin yung proper vitamin supplementation para sa ating breeders. Ngayon naman po, pag-uusapan natin yung proper heat detection para sa ating mga dumalaga at mga inahin. Once mapili na po natin yung ating mga ideal breeders, gilts or sows, dapat malaman naman natin kung kailan natin sila pakakastahan. Malalaman natin kung kailan tayo magpapakasta ng animals sa pamamagitan ng proper heat detection. Yung accurate na heat detection ay napaka-crucial para malaman din natin yung proper timing ng artificial insemination. Kapag meron tayong na-miss na isang heat detection o isang heat period para dun sa ating mga alagang inahin o dumalaga, mag-aantay na naman tayo ng another 18 to 21 days
bago natin sila mapakastahan. Ang target natin para sa efficient na heat detection ay malaman kung ano yung mga primary and secondary signs of heat. Pero bago natin simulan yung proper heat detection, kailangan alamin muna natin yung diferensya ng normal behavior nila versus dun sa behavior na kanilang ipinapakita during the heat period o yung period ng paglalandi. Ideally, yung ating heat detection ay dapat nating gawin 2 beses sa isang araw, preferably during the cooler parts of the day. So early in the morning and late in the afternoon. Ang pinakahinahanap natin na sign na handa ng pakastahan yung ating pong inahin o dumalaga ay yung kapag sila ay nagsa-standing heat na. Pero bago po natin makita yung standing heat, mayroon tayong mga early signs na makikita kagaya ng restlessness, frequent urination, mounting other pigs, vocalization, swelling and reddening of the vulva, and yung mucus discharge from the vulva. Mga 1 to 2 days matapos nating makita yung early signs of heat, maaaring yung ating mga inahin o dumalaga ay magsimula na mag-standing heat. Maaari nating ma-detect yung standing heat sa pamamagitan ng ilang paraan. Pero may 2 pinaka-popular na paraan na ginagamit yung ating mga racers. Una, yung riding the back test at saka yung back pressure test. Napaka-importante na ating makita o ma-detect yung standing heat para sa ating mga alagang inahin o dumalaga sapagkat 2 to 3 days lamang na receptive yung ating inahin para sa artificial insemination. At saka dapat tamang-tama lang din yung timing ng insemination para magtatagpo yung ating mga sperm and yung time ng ovulation ng ating mga inahin. Muli, marami pong salamat sa panonood at sana marami po tayong kaalaman na natutunan sa araw na ito. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na linggo at pag-uusapan pa po natin ang marami pang tips sa pag-aalaga ng baboy dito sa Usapang Baboy Piggery 101. Nagtatapos po dito ang yugtong ito ng Usapang Baboy Piggery 101. Mas marami pang kayamanan ng kaalaman ang inyong matutunghayan, kaya po, abangan! This portion was brought to you by UNACO in partnership with ITCPH.